Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Albularyong Sakim. Nay, nandito na po ako. Nakaugalian na ni Mer na kada uuwi ng bahay ay tinatawag niya ang ina para ipaalam na nasa bahay na siya. Madalas kasing nasa likod bahay ang kanyang ina dahil palaging nakatambay malapit sa kulungan ng mga alaga nilang hayop. Mahilig sa hayop ang kanilang ina at napakabilis nitong magparami. Kapag nasa likod bahay ito ay hindi gaanong naririnig kung may pumapasok na sa loob ng kanilang bahay. Kaya nagugulat na lang ito kapag may tao. Bago tumuloy ng kwarto si Mer para magpalit ng damit, ay dumungaw muna siya sa bintana para silipin ng ina. Ay, palagi na lang niyang tinitingnan ng mga alaga niyang hayop. Sana all. Parang mas anak pa niya yung mga hayop na yun eh. Tingnan mo, at palagi na lang nagbibilang na akala mo may nagnanakaw sa mga alaga niya. Nay! Nakauwi na po ako! Tumalon yung isang baboy oh! Nandun na sa ilog! Lumalangoy! Nakto! Malulunod yan! Ay, nalunod ang baboy! Ay, tumalon sa ilog! Ay, nasan? Nasan? Sus ko! Hulihin! Ay, nasan ba? Tawang-tawa si Mer sa inasta ng kanyang ina. Magugulatin kasi ito kaya minsan ay natutuwa siyang pagtripan. Ay, naka! Nabuhok ang bata ka! Huwag mo nga akong pinaglolo ko! Kanina pa ako dito sa harapan ng mga baboy, wala naman ako nakitang tumalon. Pinaglolo ko muna naman ako ngayon na. Magbihis ka na nga dyan. Baka natuyo ka na naman ng pawis. Tama na po kasi yan, Nay. Pumasok ka na dito sa loob. Baka magkapalitan na kayo ng mukha ng baboy eh. Nako, baka ikaw ang mailagay dyan sa koral. Tara na, pasok na ho kayo. May uwi po akong hopyang baboy. Di ba paborito niyo to? Oh, wala pa sila? 6:00 na. OT ang tatay mo sa trabaho. Yung kapatid mong si Erwin, andon, kina Yan. Si Bunso naman nasa court. Ewan ko ba dyan sa mga kapatid mo? Palagi na lang nasa labas ng bahay. Kaya wala na akong makausap dito kundi mga alaga ko eh. Ay nako, Nay. Wag nga po ako, no? Mas gusto mo naman talagang kausap yung mga baboy na yan, mga hayop na yan eh, kaysa sa mga anak niyo. Tara na, pumasok na kayo din eh, malamok na dyan. Pagkasabi noon ay pumunta na siya sa kwarto para makapagpalit ng damit. Pagkatapos niyang ilapag ang dalang tinapay sa lamesa sa kusina. Pagkalabas niya, dumiretso uli siya sa kusina para magkape. Naabutan niya ang isang lalaking nakaupo sa isa sa mga upuan doon. Nakangiti lang ito sa kanya habang nakatingin. Hello po. Hindi ko po kayo napansin kanina. Kadarating niyo lang po ba? Bisita po ba kayo ni nanay? Hindi sumagot ang lalaki. Tinitingnan lang siya nito habang malapad ang pagkakangiti. Sandali lang po ha. Tinawag ko na po si nanay eh. Papasok na yun maya-maya. Kasi pabala pa siya sa mga alaga. Nagpapakain po yata ng baboy at manok doon. Teka, gusto niyo po ba ng kape? Tumango ang lalaki nang tanungin niya. Kaya idinamay na niya ito sa pagtimpla ng kape. Pagkatapos ay inilapag niya ang tasa sa lamesa sa harapan ng lalaki. May tinapay po dyan. Magmerienda po muna kayo. Teka, sandali. Tatawagin ko po uli si nanay. Muling dumungaw si Mer sa bintana para tawagin ang ina. Nay! Uwi na! May bisita dito oh! Bisita? Sino yan? Teka sandali lang at matatapos ko na itong pagpapakain sa kanila. Saglit lang po sir ha. Bakit na po si nanay? Antayin niyo na lang po. Diyan din naman siya papasok sa pintuan eh. O paano po? Doon po muna ako sa sala ha. Manonood lang ako ng TV. Muling ngumiti ang lalaki. Iniwanan niya ito para pumunta sa sala. Pagkaupo sa sofa ay binuksan na niya ang TV at nanood. Ilang minuto ang lumipas nang pumasok na ng bahay ang kanyang ina. Nasa kusina pa lang ito ay dinig na niya ang pagsasalita. Mer!
Yung kape mo dito sa kusina, iniwan mo na naman. Palalamigin mo na naman ba ito? Ay nako, palagi mo itong ginagawa. Wala pa ang tatay mo kaya walang iinom nito, oh. Eto, inumin mo na. Dinala sa kanya ng ina ang tasang tinimplahan niya ng kape para sa lalaking bisita nila. Nay, meron na po akong kape, no? Ito po, oh. Bakit nyo kinuha yan sa bisita natin? Ha? Anong bisita? Sino bang bisita? Kanino pa sinasabi yan eh, wala naman tao sa kusina. Saan naman po nagpunta yun? Iniwan ko nga po siya dun sa kusina eh. Pinagmerienda ko habang naghihintay sa inyo. Baka nainip na, umalis na. Teka, saan naman dadaan yun? Nandito lang ako sa sala kaya makikita ko yun kung lalabas siya. Baka po sa kusina lumbas. Saan naman siya dadaan doon? Wala naman daan pa kalsada dahil ilog na ang nasa likod natin. Ay nako, sino bang bisita yan? Ano ba itsura? Baka mamaya napapasok na tayo na magnanakaw hindi pa natin alam. Itsura? Palagay ko malaki-laking lalaki siya eh. Matipuno, mabalbon. Palangiti siya eh. Pero hindi kasi siya nagsasalita kanina. Siguro mahiyain. Ay nako, Mer. Tingnan mo ang bahay. Baka may nawawala. Dahil sa pagtataka rin ni Mer, napatayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Tiningnan niya ang lalaki sa kusina at wala na nga ito roon. Nilibot niya ang buong bahay pati ang mga kwarto at wala namang nabago o nawala sa kanilang mga gamit. Oh, nasaan na yun? Bakit bigla na lang nawala? Sigurado ko kitang-kita ko na nakaupo siya dyan sa kusina eh. Baka mamaya namamalikmata ka, Mer. Baka kung ano-ano na yung nakikita mo. Ay naku naman, Nay. Baka mo kakatambay mo sa likod iniiwan mong bukas ang pinto sa harap kaya kung sino-sino na nakakapasok. Kasi kapag paggabi na, dapat nasa loob na ng bahay. Nakakatakot pa naman yung ilog. Ano naman ang nakakatakot sa ilog? May nakapagsabi kasi sa akin na mga katrabaho ko na dati nakatira dito sa lugar natin. Mahiwaga raw ang ilog na yan. Sabi nila, may bantay daw ang ilog. Kaya nga kapag paggabi na yung mga nangingisda dyan nagsisiahon na. Dati daw, yung tatay ng mga katrabaho ko, nanguhuli sila ng igat at kung ano-anong isda dahil malaki daw talaga yung isda dyan. Kaso, nagtataka sila kasi naliligaw sila Sa ibang lugar daw sila lumalabas. Tapos yung huli nila, lagi nakakawala. Nagpapaniwala ka naman. Ang tagal na nating nakatira dito. Wala naman tayong nararanasan na kung ano-ano. Nananakot lang yon kasi baka naiinggit. Nakaabili tayo dito ng lupa at nakapagpatayo ng bahay. Tingnan mo nga, mahigit 1 taon pa lang tayo dito nakapundar na tayo ng kahayupan. Kung talagang may bantay ang ilog, malamang nagustuhan niya tayo. Tingnan mo, ang bilis dumami ng mga baboy natin at saka yung manok. Saka hindi nakakasakit. Kung ang nakita mo bantay ng ilog, abay, palagi mong alukin ng kape. Saka palagi kang mag-uwi ng merienda. Yan, diyan kayo magaling. Pati mga engkanto gusto nyong kaibiganin. Ay naku, Nay, mag-ingat-ingat ka ha. Hindi po lahat ng engkanto ay mabait. Kagaya ng nasa likod nyo. Oh, ayan na siya lalapit na bulaga! 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 Ano ba? Lumapit na ang engkanto. Naku, nasaan? Palayasin! Palabasin! Palabasin! Tawang-tawa na naman si Mer dahil nabiktima na naman niya ng panggugulat ang ina. Nagtatatalon pa ito habang kung ano-ano ang mga nababanggit na salita. Damuho ka talagang bata ka. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong ginugulat. Aatakin ako sa puso dahil sa ginagawa mo Parang gulat lang, inatake na. Alam ko namang wala kang puso Sira ulo, may tao bang nabubuhay na walang puso? Ay nako, tawagin mo na nga yung mga kapatid mo. Abay, anong oras na Anong oras ba tayo maghahapunan? Ha? Ang tatay mo mamaya para uuwi 10:00. Tara na, mauna na tayong kumain. Ay, sige po. Tatawagin ko na po sila.
May dala bang cellphone yung mga yon? Yung cellphone ng mga yun nakadikit na sa bituka. Maiwan na yung brief nila, ang cellphone hindi. Sige na, tawagan mo na. At ako'y nagugutom na. Pinagalitan na ni Mer ang mga kapatid kaya nagsiuwi na ang mga ito. Maaga silang nagsikain kaya maaga ring nakatulog si Mer. Alanganing oras nang magising siya dahil nakaramdam ng pag-ihi. Pupungas-pungas siyang lumabas ng kusina. Nakasanayan na niya kapag umiihi sa gabi ay sa likod bahay pumupunta para mabisita na rin ang kanilang mga alagang hayop. Papikit-pikit siya habang umiihi hanggang sa may matanaw siyang kakaiba sa may ilog. Ilang metro lang ang layo ng ilog sa kanila. Halos hindi na ito makita kapag gabi dahil nga sa mga naglalakihang puno na kusang tumutubo sa gilid ng ilog. Nagmistulang gubat ang likod bahay nila dahil doon. Malamig ang temperatura at napakapayapa ng lugar. Kapag tinitingnan niya ang mga puno, pinanlalakihan siya ng ulo. Pakiramdam niya ay may mga elemento ngang nakatira doon. Pero halos lumuwa ang mata niya sa kanyang nakita. Ha? Ano yun? Bakit ang liwanag sa bandaron? Wala namang solar light doon sa may ilog pero may maliwanag. Nakailang kurap pa siya para siguruhing hindi siya namamalikmata. Pero kada dumidilat siya ay hindi nawawala ang liwanag. Kakaibang liwanag na nakikita niya dahil hindi ito ordinaryong liwanag na kagaya ng ilaw o buwan. Hindi ito masakit sa mata. Hindi nakakasilaw. Pakiramdam niya ay liwanag ito na nagmumula sa mga gintong kumikinang. Bigla nang dumagundong ang kaba sa dibdib ni Mer. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at siniguradong nakalak ang pinto. Teka, bakit ba ako natatakot? Liwanag lang naman yun Ay nako, nagkataon lang yun. Bukas, wala na rin yun. Bumalik na siya sa kanilang kwarto at muling natulog. Kinaumagahan habang kumakain sila ng agahan, nagkwento ang kapatid niyang si Erwin. Alam niyo kagabi, lumabas ako ng kwarto kasi may narinig ako naglalakad sa sala. Akala ko may magnanakaw na pero wala naman ako nakita. Bakit naman tayo mapapasok ng mga magnanakaw? Ako ang huling pumasok kagabi at sinigurado kong nakasara ang pinto. Baka ako lang yung narinig mo kasi umihi ako kagabi. Doon ako sa likod pumunta. Pero ang weird ng nakita ko kagabi. Nakita kong may maliwanag sa may ilog Tapos kakaiba yung liwanag na yun. Para kang hahatakin Bilis-bilis nga akong pumasok ulit dito sa loob Hindi, imposible namang ikaw yun kuya. Ang bibigat ng yabag Parang mabigat na tao o baka higante tapos hindi naman tunog sapatos o tsinelas. Tunog ng sapatos ng kabayo yung naririnig ko. Ay, kayong ang dalawa, tigil-tigilan niyo yung kwentong ganyan. Tatakutin niyo ba si Russell? Yan ang nangyayari sa kulang sa tulog dahil sa kaka-cellphone. Yun, cellphone na naman ang dahilan. Okay, tama na usapang to. Sige po, alis na po ako. Pasok na ako sa school. Ako rin, aalis na. Pasok na ako sa trabaho. Ay, Russell, anak, bilisan mo na sa pagkain. Isasabay na kita sa pagpasok mo sa school. Ako naman maiwan dito sa bahay. Mabuti na lang talaga may mga baboy ako at manok dito. Kahit pa paano may kausap ako. Sige na, mag-ingat kayong lahat Mag-chat kayo sa akin kung anong oras kayo uuwi. Ako po, gagawin ako Dadanokin na yan Hi Erwin, kahapon galing ka na doon sa jowa mo Kaya ka pa balik sa eskwelahan, kakaganyan mo Umuwi ka na maaga kung ayaw mong mawalan ng jowa. O kaya mag-asawa ka na kaya. Lo, si nanay nanermo na naman. Sige na, alis na po ako. Hinabol na ni Mer ang kapatid para sabayan na itong lumabas hanggang sa kanto. Habang naglalakad sila, napag-usapan nila ang nangyaring kakaiba sa kanilang bahay. Erwin,
Dapat lumabas ka ng bahay kagabi. Malay mo, nakita mo yung sinasabi mong naririnig mo. Kasi, alam mo kahapon, may nakita kong lalaki sa kusina. Akala ko talaga bisita ni nanay yun eh. Pero, biglang nawala. Ha? Paano biglang nawala, kuya? Nung pumasok na si nanay sa bahay, wala na yung lalaki. Wala naman siyang ibang dadaanan kasi nasa sala ako. Dapat makikita ko siya kung aalis siya, di ba? Hindi naman daw nakita ni nanay sa likod bahay kasi nandun lang din siya. Kaya talagang nakapagtataka na may ganun nang nangyayari sa bahay, di ba? Kuya, ang tagal na nating nakatira sa bahay. Ngayon lang tayo makakaranas ng ganyan. Kung kababalagan man yan, baka nagkataon lang. Baka iniisip lang natin. Siguro. Baka nga. Pero, sige, ganito ang gawin natin. Sa susunod, kapag may kakaiba ka uli na mararanasan, gisingin mo ako ha. Bakit parang gustong-gusto mo? Di ka ba natatakot? Gusto ko kasing mapatunayan kung totoo nga yung mga sinasabi ng mga katrabaho ko na may maligno raw sa ilog. Kaya nga raw walang bumibili ng lupa na nabili natin eh. Kasi yung mga tumitingin daw, hindi na bumabalik, natatakot. Kung hindi raw nagkakasakit, nadidisgrasya. O kaya naman pinagpapakitaan. Sus, maniwala ka dun kuya. Kaya nga gusto ko malaman. Kuya, nabili natin ang lupa, nakapagpatayo na tayo ng bahay. Tapos, may isang taon na tayo at wala naman nangyayari, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo yun. Paano mo mapapaliwanag yung narinig mong yabag? Baka panaginip ko lang yun. Tapos, iniisip ko na sa sala ko narinig. Kasi nung tiningnan ko, wala naman. Baka naalimpungatan lang ako. Tsaka kuya, huwag mo nang alamin yung mga yan, no? Ang sabi kasi, the more na iniisip mo at gustong-gusto mong makita, tsak mangyayari. Baka mamaya niyan, ikapahamak pa natin lahat yan eh. Huwag na lang natin pansinin, no? Para wala nang mangyaring kung ano. Di kung ganon, magpapakita kaya uli siya sa akin kung subukan kong kausapin. Mukha naman siya kasi mabait eh. Naku, ewan ko sa iyo kuya. Tsaka na nga, sasakay na ako ng tricycle. Sumakay ka na ng jeep. Sige, mag-ingat ka ha. Tapos sagaan mong umuwi. Kapag umusok yung ilong ni nanay mo, bahala ka. Oo na. Nang sumunod na gabi, nagising uli si Mer. Hindi niya alam kung bakit siya nagising ng alanganing oras kahit wala naman siyang kailangang gawin. Hindi naman siya nakakaramdam ng pagbabanyo at hindi rin nauuhaw. Bigla na lang siyang nagising na parang may gumigising sa kanya. Lumabas siya ng silid at pumunta na lang sa kusina para uminom. Pagbukas niya ng ref para kumuha ng tubig, narinig niyang nag-iingay ang mga baboy sa koral. Sumilip siya sa bintana. Kitang-kita niyang may kung sinong naroon. Aba, sino yun? Hindi naman si nanay. Hindi rin si tatay. Hindi rin si Erwin kasi ang laki ng katawan niyo. Parang nag-gym. Teka nga, baka magnanakaw to ah. Anong ginagawa niya dun? Lalabasin sana niya ang lalaki pero hindi niya itinuloy dahil naisip niyang isang suntok lang sa kanya ay tsak na mawawala na siya ng malay. Tiningnan niya lang ang lalaki at pinanood ang ginagawa nito. Anong ginagawa niya? Mukhang hindi siya nagnanakaw ng baboy. Pinapakain niya yung mga baboy? Bakit? Sino ba siya? Imposible namang umupa pa si nanay ng tao para lang magpakain ng baboy niya sa ganitong oras. Tahimik lang si Mer sa pagmamasid sa lalaki. Tuwang-tuwa ang mga lalaki habang pinapakain ng mga baboy. Base sa kanyang nakikita, natutuwa rin ang mga baboy sa ginagawa ng lalaki. Naging maamo ang mga alaga ng kanyang ina na parabang nakikinig sa sinasabi ng lalaki. Hindi naman nagsasalita ang lalaki pero sa bawat kumpas ng kamay nito ay sumusunod ang kanilang mga alaga. Pagkatapos itong pakainin ng mga baboy ay isinunod naman ng alaga nilang manok. Binuksan ng lalaki ang mga kulungan saka tinawag ang mga manok
gamit lang ang pagkumpas ng kamay nito. Naglapitan ng mga manok sa kanya. Nagtipon sila sa isang lugar at masayang tumutuka ng pagkaing isinaboy ng lalaki doon sa lupa. Nang naubos na ng mga manok ang pagkain, muling kumumpas ang lalaki at nagbalikan na mga ito sa kulungan. Napabuntong hininga si Merda sa kanyang mga nakikita. Takang-taka siya sa ginawa ng lalaki. Sino siya? Bakit niya yung ginagawa? Teka nga, parang siya yung lalaking nakita ko na nakaupo sa kusina dati ah. Kasi pareho silang bulto ng katawan eh. Di ko kasi maamukan dahil nakatalikod sa akin ngayon. Pero pagdating sa pangangatawan niya, alam kong siya yun. Pero bakit niya to ginagawa? Hindi naman siguro ko sasaktan ito. Kung pupuntahan ko tatanungin. At saka, paano siya nakapasok doon at may taas ng bakod namin ah? Ay maliban na lang sa may ilog. Wala na talagang bakod doon. Pero, imposible namang doon siya dadaan dahil malalim ang tubig at saka baburak yung ilalim nun eh. Hindi naman basa ang damit niya. Damit? Teka. Oo nga. Parang kakaiba yung damit niya. Nang muling tingnan ni Mer ang lalaki, nagulat siya dahil bigla na lang itong nawala. Nagsitahimik na rin ang mga alaga nila. Uy, nasaan na yun? Saan nagpunta? Ano, namalikmatan na naman ba ako? Hindi, imposible. Dahil nawala ng lalaki, nagmamadali siyang lumabas para hagilapin ito. Pero naikot na niya ang lugar ay hindi na niya ito nakita. Ay, may isa maligno nga yata yung isang yun ah. Naku po, di na talaga ako lalabas ng bahay ng ganitong oras. Dali-dali siyang pumasok ng bahay at dumiretso sa kwarto. Nagtalokbong na lang siya ng kumot at pinilit na makatulog uli. Kinaumagahan, pagpunta niya sa kusina, naabutan niyang nagsasalita ng mag-isa ang kanyang ina. O Nay, sino kausap niyo dyan? Ha? Wala. Ano ba naman? Nagpunta ako sa mga baboy. Magbibigay ako ng pagkain pero mga tulog sila. Dinaig pa ang tao na puyat eh. Kapag nakikita nila ako dati, nag-iingay na mga yan. Nag-uunahan pa sa paglapit sa akin. Kasi alam nilang magpapakain na ako. Pero ngayon ang hihimbing ng tulog. Parang mga busog. Ang iba gising. Kaso nakahiga lang. Parang nagmumuni-muni. Wala yatang ganang magsikain niyo. Kaya eto, nilagyan ko na lang ng konti yung mga kainan nila. Tapos, yung mga manok ko, binuksan ko na yung kulungan para magsilabas at manginain na rin para makatipid ako sa pagkain. Kaso, yung iba sa kanila ayaw pang lumabas. Busog pa rin yata. Mabuti naman at nang makatipid ako. Busog pa nga yan, Nay. Kasi kagabi, nung nagising ako, tapos sumilip ako dito sa likod. Nakita ko may malaking lalaki na nagpapakain sa kanila. Ano? Sigurado ka? Pinapakain? Hindi nila lason? Teka, isa naman dadaan yon. Naka, ako nga Mer, tigil-tigilan mo ako sa mga pinagsasabi mo ha. Kinugud time mo na naman yata ako kumain ka na nga dyan at magkape ka na nang tuminuni ang utak mo. Ay nako, Nay. Baala ka nga kung ayaw mong maniwala. Basta, nakita ko siya ha. Hindi naman siguro siya masama kasi pinapakain nga niya yung mga alaga mo eh. Baka siguro natutuwa sa mga alaga mo yung bantay ng ilog. Nakaya ka na naman sa bantay-bantay mong yan. Pag ako talaga nabwisit, pagbabantayin kita ng ilog buong gabi. Aga-aga pinapainit mo ulo ko. Hindi, bahala talaga kayo kung ayaw niyo maniwala. Gumising ka kasi ng alanganing oras, Nay. Tapos makikita mo siya. Wag mo na nga akong kausapin. Kumain ka na dyan. Kung ano-ano pinagsasabi mo.
Araw-araw kapag nasa trabaho si Mer, laging lumilipad ang isip niya dahil sa misteryosong lalaki na nakita niya kapag 10 oras ng gabi. Panay ang tingin niya sa suot na relo dahil lagi niyang inaabangan ng uwian. Dahil sa kanyang nararanasan, gusto na niyang paniwalaan ang sinasabi ng mga katrabaho na bantay sa ilog. Hindi lang niya masabi sa mga ito ang kanyang nasasaksihan dahil hindi pa malinaw sa kanya ang lahat. Nang mag-uuwian na, mabilis pa sa 4:00 ang kanyang kilos. Halos makipag-unahan siya sa biometric para lang maunahang makalabas ng gate ang kanyang mga kasamahan. Pagdating niya ng bahay, gulat na gulat ang kanyang ina dahil palagi siya ang nauunang umuwi. Ay, Mer, palagi ka bang nag-undertime? Ilang araw ko nang napapansin na palagi kang umuwi ng maaga ha. Ano bang nangyayari sa iyo? Uwian na po talaga, Nay. Dati kasi ginagabi ako dahil tumatambay pa ako kung saan-saan. Ngayon naisip kong umuwi ng maaga para maaga ring nagigising, di ba? Nakakapagpahinga na maaga, gumigising na maaga. Eh, mabuti naman at ganyan ang nasa isipan mo. Pero, huwag ka lang talagang papahuli sa akin na may pinagtataguan ka. Baka mamaya may naagrabyado ka tinatakasan mo, ha? Nay, puro ka po tamang hinala. Teka, magkakapilang ako. Tapos, doon ako tatambay sa may ilog. Eh, bakit doon ka tatambay? Di ba nga ayaw mo doon? Presko po kasi doon. Hayaan nyo na nga po ako. Kapag wala akong pasok, gagawa ko ng kubo na tambayan dyan sa may ilog. Ay, nakabahala ka. Ayos na rin sa akin yan para hindi ka na tumatambay kung saan-saan. Pagkatapos magbihis at magtimpla ng kape, naganap na si Mer ng mapupwestuhan sa may ilog. Nakita niyang malinis sa ilalim ng puno ng tibig. Hinubad niya ang suot na tsinelas at ginawang upuan. Habang umiinom ng kape, tiningnan niya ang parte ng ilog kung saan niya nakita ang kakaibang liwanag. Ang sabi ni Jules, may bantay ang ilog. Ilog ba talaga yung binabantayan niya? O baka may bagay sa ilog at yun ang binabantayan niya? Paano kaya kung kayamanan yun? Yung liwanag na nakita ko, kakaiba yun eh. Hindi yung basta liwanag eh. Paano kung liwanag yun sa bagay na binabantayan ng maligno? Ginto kaya yun? O diamante? Habang nagmumuni-muni si Mer, bigla na lang may kumpol ng bunga ng tibig ang nalaglag sa kanyang tabi. Gumulong ang mga ito hanggang sa makarating sa ilog. Sinundan niya yon ng tingin pagkatapos ay tiningnan ng puno. Nabigla siya nang may makitang nilalang na nakatingin sa kanya. Nakatayo ito sa kanyang likuran at nakayuko dahilan para magkatapat ang kanilang mga mukha. Malaki ang nilalang na yon, maitim, mabalahibo, at may sungay. Bigla siyang napatayo. Nang muli niyang tingnan ang pwestong kinatatayuan ng kakaibang nilalang, wala na ito roon. Nanginginig siyang napatingin sa paligid. Wala na siyang nakita. Nasaan na yun? Imposible namang makaalis ka agad. Saka, saan naman siya dadahan? Ay naku po, namamaligno na nga yata ako ah. Dali-dali siyang umalis para pumasok na sa kanilang bahay. Saktong pagtalikod niya, doon naman naglaglaga ng mga bunga ng tibig. Dinig na dinig niya ang ingay ng mga ito hanggang sa paggulong sa ilog pero hindi na niya nilingon pa. Kumari pa siya ng takbo papasok sa bahay. Humihingal siyang pumasok sa kusina na ikinagulat naman ng bunso niyang kapatid. Kuya, sino kasama mo? Ha? Anong sinasabi mo? May nakasunod sa likuran mo kanini, malaking tao. Hoy, wag mo nga akong tinatakot ha. Kaagad niyang nilingon ng pinanggalingan at wala naman siyang nakita. Oh, wala naman ah. Nawala na nga kuya. Umalis na kasi. Sino ba yun? Bakit? Ano bang itsura ng nakita mo? Basta. Malaking malaki. Mamasin yung katawan.
Na may sungay? Ha? Wala ah. Kung may sungay yun, di sana tumakbo na rin ako. Gwapo naman yung friend mo, kuya. Mukha naman siyang mabait eh. Nabuga si Mer ng hangin dahil sa paglalarawan ng kapatid niya sa malignong nakita niya. Bakit ganun? Iba naman ang nakita ko kanina. Talagang kitang-kita ko na may sungay siya eh. Ha? Sino kuya? Wala. Hayaan mo na. Namalikmata ka lang siguro. O baka ako yung namalikmata. Tahimik na si Mer nang kumakain sila ng hapunan. Dahil sa nakita niyang kakaibang nilalang, napagdesisyonan niyang wag na itong isipin. Naisip niyang baka nagalit ito dahil pinag-interesan niya ang binabantayan nitong kayamanan. Nakaramdam siya ng takot kaya pinilit niyang kalimutan ang lahat. Pero kagaya ng dati, nagigising pa rin siya tuwing hating gabi. Pagdilat niya ng mga mata, kagad siyang napatingin sa kisame. May malaking anino siyang nakita. Nanlaki ang mga mata niya dahil kitang-kita niya ang sungay nitong parang sa kalabaw. Nasa labas ang nilalang na yon at pumasok lang ang anino nito sa kanilang kwarto dahil nakabukas ang ilaw nila sa labas. Nakabukas din ang bintana ng silid. Napaupo siya at dali-daling tiningnan ng labas ng bintana. Nahagip pa ng mata niya ang nilalang na tumatakbo ng mabilis. Kagad siyang lumabas ng silid at pumunta sa kusina para sumilip sa bintana. Alam niyang papunta sa likod bahay nila ang nilalang na may sungay. Ayun siya. Nasa kulungan na naman ng baboy. Napatras ng bagya si Mer nang makitang huminto sa pagkilos ang nilalang na yon at dahan-dahan siyang nilingon. Tila nakipagtitigan pa ito sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ng malapad. Dumagundong sa kaba ang kanyang dibdib, lalo na nang makita niya ng malinaw ang itsura ng nilalang na yon. Kalahating tao at kalahating toro ang itsura nito. Ang ibabang bahagi ay sa toro at ang itaas naman ay sa tao, pero may sungay itong kagaya ng sa toro. Nakita pa niyang dumiretso na ng lakad ang nilalang na yon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makita niyang naroon na naman ang liwanag sa bahagi ng ilog kung saan niya ito unang nakita. Maliwanag na naman dun. Ano bang meron dun? Dahil sa kuryosidad niya, kahit nagdadalawang isip ay sinundan niya ang nilalang. Balot siya ng takot pero lamang ang kagustuhan na malaman kung ano ang nagliliwanag sa lugar na yon ng ilog. Habang papalapit siya, nakakarinig na siya ng mga ingay. Mga kaluskos na mula sa tuyong dahon na natatakpan. Mga sanga ng puno na tila hinahawi. At ang mas nagpakaba sa kanya ay ang huni ng hayop. Huni ng isang toro na hindi niya alam kung natatakot o natutuwa lamang ito. Huminto siya sa tapat ng isang puno pagkatapos ay nag-isip kung tutuloy pa siya. Napalingon siya sa kanilang bahay nang marinig niya ang boses ng kanyang ina na tinatawag ang kanyang pangalan. Doon niya lang napansin na malayo na ang kanyang narating. Nang tingnan niya ang kinatatayuan niya, nababasa na ang kanyang mga paa. Nasa gilid na ako ng ilog? Bakit ganun? Kanina naman malayo pa ako ha. Nadaya yata ako ng paningin ko. Napatingin siya sa lugar na maliwanag at wala na ito. Madilim na sa banda roon. Doon na siya binalot ng takot. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay. Habang papalapit ay malinaw na niyang naririnig ang galit na boses ng ina. Pagpasok niya sa kusina ay kaagad siyang sinalubong nito. Ay Mer, anong ginagawa mo doon? Bakit ka pumunta sa ilog ha? Kasi po, may nakita akong... Nako naman, Mer! Nagsisimula na akong kutuban ng hindi maganda sa'yo, ha? Sabihin mo nga, anong nakita mo doon? Akala ko kanina pupunta ka lang sa banyo. Hihintayin pa naman kitang lumabas kasi gagamit din ako Tapos, bigla ka na lang nagtatatakbo sa may ilog.
May maligno akong nakita, Nay. Maniwala po kayo. Palagi ko na siyang nakikita. Ano? Namamaligno ka? Sigurado ka? O baka naman nananaginip ka lang? Yan ka na naman kasi, Nay. Di ka kasi naniniwala eh. O sige, bukas magpapapunta ako dito ng albularyo. Kung talagang may nanggagambalang maligno dito, kailangan siyang maitaboy. Masamang pamahayan tayo ng mga kagaya nila, no? Baka mamaya magulat na lang ako at kinuha ka na nila. Sa uli-uli ha, huwag kang sasama sa kanya kahit anong tawag pa niya. At huwag ka rin tatanggap ng kahit anong ibigay niya dahil baka dahilan yon para makuha ka. Ano, naintindihan mo ba? Mukha naman po kasing mabait siya, Nay eh. Ganyan ang mga ugali ng mga malignong yan. Mapanling lang para lang makapambiktima. Ay sige na, bumalik ka na sa kwarto at matulog ka na uli. Opo, Nay. Sige po. Mula sa paggising ni Mer, naramdaman na niya ang bigat ng katawan. Hindi na lang niya pinansin dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Iniisip niyang baka mawala kapag iniligo. Pero lalong sumama ang pakiramdam niya. Hindi rin niya natapos ang maghapong pagtatrabaho. Nag-half day na lang siya dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Nagulat sa kanya ang ina dahil napauwi siya ng maaga. Mer, bakit ang aga mo na namang umuwi? Wala po, Nay. Bigat lang ng pakiramdam ko eh. Siguro itutulog ko lang muna ito. Bakit? May sakit ka ba? Wala naman po. Anong wala napakatamlay mo. Nilapitan siya ng ina at sinalat ang kanyang noo. Iyan na, mainit ka nga. Sige na, magpahinga ka na sa silid mo at lulutuan kita ng mainit na sabaw. Inaka, hindi kaya dahil sa kakamaligno mo. Sa dami kasi nang hahabulin maligno pa. Ay sige, mamaya babalikan ko ulit si Tandang Orang. Papasaglit ko dito sa atin. Kanina kasi pinuntahan ko wala naman dun sa kanila. Nag-service daw. Hala sige, magpahinga ka na sa kwarto. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Mer pagkahiga niya sa kama. Pati ang mga mata niya ay mabigat na rin kaya madali siyang nakatulog. Pabiling-biling siya sa higaan dahil hindi siya mapakali. Mainit ang pakiramdam niya. Pinagpapawisan na siya ng butil-butil. Maya-maya ay nakarinig siya ng isang hayop na nagagalit. Kaboses ito ng toro na kanyang nakita sa may ilog. Tila sumisigaw sa galit ang nilalang na yon. Nararamdaman niya ito. Sa tingin niya ay naiintindihan niya ang gusto nitong iparating. May ibang tao sa bahay nila na ayaw ng nilalang na yon. Gusto niya itong palayasin pero hindi siya makapasok o makalapit sa bahay. Napadilat si Mer at pinakiramdaman ng paligid. Narinig niyang may kausap ang kanyang ina sa sala. Kahit nang lalambot ang kanyang pakiramdam, ay lumabas siya ng silid para makiusisa. Tumambad sa kanyang paningin ang matandang babae na may mahabang buhok at may malalaking hikaw. May hawak itong baon ng niyog na may nakalagay na nagbabagang uling. May malakas na usok na nagmumula sa baga. Amoy ito ng insenso at kamanyang na sinusunog pero may halong kakaibang dahon. Kumakalat ang amoy at usok na yun sa buong bahay. Nagsimula ng sumikip ang kanyang paghinga. Itigil niyo yan! Ayoko ng amoy na yan! Patayin niyo! Patayin niyo ang apoy! Ayoko ng usok! Hindi ako makahinga! Ay, ano ba sinasabi mo anak? Nagpapausok lang ako ng insenso at kamanyang. Bakit ka nagkakaganyan? May ibang halo ang usok. Ayoko po ng amoy. Patayin niyo yan! Siya ba ang anak mong minamaligno? Apo, siya nga po. Nararamdaman ko sa aura niya ang aura ng nilalang na yon. Masama ang nilalang na yon. Kailangan siyang mapaalis dahil kung hindi,
Hindi niya titigilan ng batang ito hanggat hindi niya nakukuha. Hindi! Mali po kayo! Mabait po siya! Alam ba naging mabait ang mga kampo ng kadiliman? Hihintayin pa ba natin na mapahamak ka? Sige, bumalik ka doon sa kwarto mo. Ipinatataboy ko lang ang nilalang na gumagambala sa'yo. Hindi! Wag! May gusto lang siyang sabihin sa akin. Hindi siya masama, Nay. Itigil niyo na yan. Ipasok niyo muna siya sa kwarto niya. Hindi pwedeng masira ang ginagawa nating orasyon. Sige, ako na pong bahala sa kanya. Ituloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Nagpupumigla si Mer habang pilit siyang pinapasok ng ina sa silid. Galit na galit siya sa ginagawa ng albularyo. Ay, Mer, tumigil ka. Siguro nakokontrol ka na ng nilalang na yun, ano? Kaya ka nagkakaganyan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha ka niya sa akin. Ano siya, hilo? Mangunguha ng anak ng may anak? Nay, hindi naman po sa ganun. Ako talagang nahihirapan sa amoy ng usok na yun. Parang may ibang halo. Ang baho-baho. Ayan nga. Ganyan kapag may karga. Sige na, dumito ka lang at huwag kang lalabas, ha? Tatapusin lang namin ang pag-iikot sa labas ng bahay tapos dito naman sa loob, saka sa mga kwarto. Pati doon sa mga kulungan hanggang sa may ilog. Hindi na napigilan ni Mer ang kanyang ina. Habang nagsasagawa ang mga ito ng pagriritual ay lalo lamang nangihina si Mer. Maya-maya ay pumasok na sa kanyang kwarto ang mga magulang niya at kapatid kasama ang albularyo. Bibigyan kita ng pangontra para hindi ka na malapitan ng nilalang na tinatawag na sarangay. Alam kong nagpapakita sa iyo ang nilalang na yon. Ano bang klaseng nilalang yon? Isa itong nilalang na ang kalahati ay tao at ang kalahati ay toro. Inaatasan ng mga ito na magbantay ng mahalagang kayamanan. Ang sino mang magka-interes sa kayamanan na binabantayan niya ay tsak niyang papatayin. At kapag pinilit na kuhanin ng kayamanan na yon, kukunin siya ng buhay. Kaya habang maaga pa, kailangan natin siyang maitaboy. Nagsisimula na siyang gumalaw. Mabuti tinawagan niyo ako agad dahil kung hindi, baka nakuha na niya ang anak ko. Paano kung hindi natin siya maitaboy? Kailangan nating magbigay ng alay para kapalit sa buhay na kukunin niya. Pero dahil nakapag-ritual naman ako at nakapaglagay ng orasyon sa paligid, hindi na siya makakapasok sa bahay na ito ngayon. Bibigyan ko naman ang anak mo ng pangontra para hindi na siya malapitan. Para hindi na siya makausap at hindi na rin makapagpakita sa kanya. Sige ho, gawin niyo ang lahat para sa kaligtasan ng anak ko, Tandang Orang. Sabayan niyo uli ako na magdasal. Ayoko niyan. Itigil niyo kung ano man yung ginagawa niyo. Alisin niyo ang usok na yan. Hindi ako makahinga, Nay. Please po, alisin niyo na yan. Ayoko ng usok na yan. Huwag niyo siyang pakinggan. Ginagamit siya ng sarangay para hindi tayo magtagumpay sa pagtataboy sa kanya. Habang nagsasagawa ang matanda ng pagdarasal, panay naman ang pamimilipit ni Mer sa higaan. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa unti-unti na siyang tumahimik. Nang mawalan siya ng malay, isinuot sa kanya ang rosary na dinasala ng matanda. Mabuti at hindi na nagpumilit ang sarangay. Nilubayanan niya ang anak ninyo. Mamaya pagising niya, magiging ayos na siya. Tapos na ho ba? Oo. Pagpahingahin niyo muna siya dahil tsak na napagod siya. Di na po ba babalik yung malignong yon? Kapag bumalik siya, kaagad niyo akong tawagin. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Sa ngayon, ang masasabi ko lang, hindi na siya makakalapit. Pero, nandiyan pa rin po ba siya sa paligid? Hindi natin siya agad-agad mapapaalis kasi may binabantayan siya. Kaya
Huwag niyong aalisin ang mga inilagay nating pangontra sa kanya. Kapag nawala yon, tsak na babalik siya uli para manggulo. Pagkatapos magpahinga ng matandang albularyo ay inihatid na ito ni Mang Joel sa kanila. Alanganing oras nang magising si Mel. Tulog na ang lahat. Tahimik na ang paligid. Hindi mapakali si Mer dahil sa kakaiba niyang nararamdaman. Ano ba itong nakalagay sa liig ko? Ang init-init. Bakit ba kasi ako nilagyan ng ganito? Bakit ba kasi sila nagpapaniwala sa albularyong yun? Ay, naku naman oh. Pilit na hinuhubad ni Mer ang suot na rosary pero hindi niya magawa. Kapag tinatangka niya itong alisin ay napapaso siya. Kainis. Ano bang meron dito? Tiningnan niya ito sa salamin. Laking pagtataka niya dahil nakakatakot ang itsura ng rosaryong yon. Sa tingin niya, ang mga beads nito ay mga maliliit na bungo na tinuhog at ginawang kwintas. Ano ba to? Nakakatakot naman. Buwisit talaga oh. Naghanap siya ng gunting at ginupit niya ang rosary. Naglaglaga ng mga beads nang maputol na ang kwintas na yon. Napatakip pa siya ng tenga dahil masakit sa pandinig ang ingay ng mga beads habang tumatalbog sa sahig. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng bahay. Pumunta siya sa likod. Tiningnan niya ang paligid. Nakita niya ang sarangay sa may puno ng tibig na tumubo sa gilid ng ilog. Malinaw niya itong nakikita dahil nagliliwanag sa banda roon. Hindi siya nakaramdam ng takot sa nilalang na yon. Nang makita niyang kumakaway ito sa kanya, alam na niyang gusto siya nitong makausap ngunit hindi lang ito makalapit. Sandali, pupunta ako dyan. Huwag kang aalis. Hindi inalis ni Mer ang kanyang tingin sa sarangay habang naglalakad. Kahit hindi niya tinitingnan ang nilalakaran, hindi siya natitisod. Pakiramdam niya ay ginagabayan siya ng nilalang na yon. Nang ilang dipa na lang ang kanilang agwat, kinausap na niya ito. Kaibigan, alam kong hindi ka masamang kagaya ng sinasabi ng albularyo. Alam kong may gusto ko lang sabihin sa akin. Ano ba yun? Hindi nagsalita ang sarangay. Maitinuro lang ito sa lupa na kanyang tinutungtungan. Ano yan? Bakit may mga batong nagliliwanag sa ilalim ng lupa? Bakit ko nakikita yung mga yan? Ano bang balak mo? Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang tinig ng sarangay. Nais ko na bumalik sa amin. Pagod na ako sa pagbabantay ng mga kayamanang ito. Kay tagal kong hinintay na dumating ang pwedeng magmay-ari nito. Kailangang sa may mabuting puso lang na katulad mo. Ipinagkakaloob ko na sa iyo ang kayamanan ko. Mga mamahaling bato at hiyas. Maaari mo nang hukayin at iyong pakinabangan. Naku po, kahit hukayin ko yan gaano naman katagal yun. Tingin ko pa lang napakalalim na ng pagkakabaon Tapos sa gilid pa ng ilog. Baka kasing lalim pa lang ng tuhod ko ang hukay puno na yan ng tubig. Tsaka, saan ko naman dadali ng mga yan? Nakakatakot magbenta ng ganyan Wala akong mapagdadala niyan. Mabuti pa, iuwi mo na lang yan kaibigan. Dali mo na lang sa inyo yan. Napakabuti ng iyong puso. Hindi kagaya ng matandang babaeng nagtaboy sa akin. Nagnanais siyang makuha ang kayamanan. Hindi to pwedeng mapasa kanya. Anong gagawin natin? Alisin mo ang mga ibinaon niyang pangontra sa gilid ng iyong bahay. Ha? Anong balak mong gawin? Aking ililipat ang mga hiyas sa ilalim ng inyong bahay. Ibinibigay ko na ito sa inyo. Hukayin niyo sa oras na inyong gugustuhin. Hindi ito makukuha ng iba dahil hindi naman nila pag-aari ang bahay na yan. Hindi mo ba pwedeng dalhin na lang sa inyo kaibigan? Para wala nang usapan. Alam kong hindi lang ako makakakita niyan
kagaya ng albularyong yun. Di ba, nakikita niya rin yan? Marami magkaka-interes sa hiyas na yan. Baka sa pilitan nilang bili ng bahay namin para lang makuha yan. Kaya mabuti pa, iuwi mo na lang yan. Hindi maaari. Bakit naman? Sapagkat ang kayamanang ito ay binantayan ko lang. Para ito sa inyo at hindi para sa amin. Iiwan ko ito sa iyo. Lalagyan ko ng aking kapangyarihan nang sa gayoy hindi makita ng mga taong may sakim na ugali. Tanging mabubuti lamang ang makakita nito. Papaano naman kung yung mabuting yun naging sakim? Hindi niya makukuha ang kayamanan dahil lulubog lang ito hanggang sa lumalim at wala nang makahukay pa. Ay, binibigyan mo ako ng sakit ng ulo. Kapag ba tinulungan kita sa problema mo, hindi mo ako kukunin o isasama sa kaharian mo, kagaya ng sinabi ng matandang albularyo? Kasinungalingan ang mga sinabi niya. Hindi maaring mamuhay ang mortal sa aming mundo. Hindi kita maaring isama roon. Maparurusahan ako ng aming hari. O sige na. Mabuti na yung nakakaintindihan tayo Pero hindi ko alam kung saan nila ibinaon yung mga pangontre. Ituturo ko sa iyo. Nang magkasundo na sila, nilibot ni Mer ang paligid ng kanilang bahay. Sa lugar na itinuro sa kanya ng sarangay ay hinukay niya ang ibinaon ng matandang albularyo. Nakabalot yun sa pulang tela at nakatali ng pulang sinulid. Inutusan siya ng sarangay na huwag buksan ang bagay na yon dahil isa itong sumpa. 4 ang ibinaon ng albularyo sa palibot ng bahay. Kinuha yung lahat ni Mer at saka itinapon sa ilog. Simbilis naman ng kidlat kung kumilos ang sarangay para mailipat ang kayamanan sa lupang pinagtitirikan ng bahay nila. Wow! Ang astig naman! Nailipat mo na kagad yun? Pambira ka Kaya mo naman palang gawin ng ganong kabilis yun bakit mo pa ipinahukay sa akin? Pwede mo naman palang iangat na lang sa lupa. Ang lahat ng biyaya ay pinaghihirapan at pinagpapaguran. Ang tagumpay ay nakukuha katumbas ng pawis at pagpapagal. Sige na. Nailipat mo na. So, paano na? Alis ka na. Ganun na nga. Tinanggap mo na ang kayamanan. Wala na akong dahilan para manatili. Maraming salamat sa pagpapalaya sa akin. Hanggang sa muli, kaibigan. Okay. Bye-bye. Kinabukasan, nagising si Mer dahil may narinig na naman siyang nag-uusap sa sala. Bago tuluyang dumilat ay pinakinggan niya muna ang mga nagsasalita. Si nanay yun Saka yung matandang albularyo. Bakit kaya siya bumalik? Tumayo na siya at lumabas ng silid. Kagad na tumingin sa kanya ang matandang albularyo. Nanlilisik ang mga mata nito habang titig na titig sa kanyang leeg. Asaan ang kwintas mong rosaryo? Bakit wala na? Hinubad ko po Ang init po kasi Napapasok ko kaya inalis ko na. Tsaka, nakakatakot po yung itsura ng beads nun Bakit mo inalis? Wala ka ng pangontra sa malignong yon. Gusto mo bang mapahamak? Wala na po yung maligno, tandang orang. Umalis na po kagabi pa. Umalis na? Bakit anak? Nakausap mo ba? Nagpakita ba sa'yo? Opo, Nay. Nagpaalam na po sa akin. Sigurado ka? Opo, Nay. Wala na pala, tandang orang. Hindi na tayo dapat mag-alala. Umalis na ho pala Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Mas binigyan mo siya ng pagkakataon na masaktan kayo at wala na kayong laban ngayon. Mas malakas siya kapag nandun na siya sa kanilang mundo. Kapag may kinuha sa inyong buhay, paano natin siya makakausap? Hindi naman po siya nananakit kagaya ng inaakala nyo
Huwag na po kayong mag-alala. Pinapasok mo siya dito sa bahay ninyo. Sino ang nag-alis na mga nilagay kong pangontra sa labas ng bahay? Wala naman nag-aalis noon tandang orang. Inalis ko po. Ano? Bakit mo ginawa yon? Kasi po, Kita mo na. Naisahan ka ng malignong yon. Sabi ko naman sa inyo, bantayan mo ang batang ito kasi hindi siya tatantanan ng maligno. Ngayon, tuluyan na kayong napasok. Ay nako, ano na pong gagawin natin, tandang orang? Paano na po ito? Mamayang gabi, magsasagawa tayo ng pag-aalay. Kailangan nating mag-alay para sa ikatatahimik ng bahay ninyo. Kailangan nating kausapin ang sarangay at magbigay ng kapalit o alay para hindi na siya kumuha ng buhay. wala na nga po siyang kukuning buhay. Bakit pa kayo namimilit? At saka, umuwi na po siya sa kanila. Bakit niyo po siya guguluhin? Di mo alam ang sinasabi mo, bata. Siya, maganda ka ng manok na kulay puti yung dumalaga. Saka ilang pagkain na kulay puti. Magsasagawa tayo ng pag-aalay mamayang 3:00. Ngayon na po kaagad? Sige po, ako'y maghahanap muna ng mga pang-alay. Hinayaan na lang ni Mer ang dalawa sa kung ano ang balak nilang gawin. Mas pinaniwalaan niya ang sarangay kaysa sa albularyo. Bukod sa sinabi ng sarangay na sakim ang matandang babae, kumukulo rin ang dugo niya kapag nakikita ito. Napansin niya ring hindi nga nakikita na matanda ang kayamanang ibinaon ng maligno sa ilalim ng kanilang bahay. Nagpatibay ito sa sinabi ng sarangay na isang sakim ang matandang babae. Pumunta na lang sa kusina si Mer para kumain. Hindi niya namalaya na sinundan siya roon na matanda. Naupo ito sa upuang katapat ng kanyang inukupa. Pagkatapos ay seryoso itong nakatitig sa kanya. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Talaga bang nagpakita sa'yo ang sarangay? Opo. Ano ang mga bilin niya sa'yo bago siya umalis? Napaisip si Mer sa tanong na iyon na matanda. Bigla niyang naisipang daanin sa kalokohan ng magiging sagot. Ang sabi po niya, fake naman daw po kayo. Bahagyang iniwas ni Mer ang kanyang tingin nang makitang nagkuyumang kamao na matanda. Tumayo na ito at saka pinuntahan ng kanyang ina sa likod bahay. Hindi mo lang pinaglaban yung sarili. Fake nga talaga. 3:00 na ng hapon ay nakahanda na mga pang-alay. Naglagay ng maliit na lamesa ang kanyang ina sa gilid ng sala at ipinatong doon ang mga inihayag na alay para sa sarangay. Sinindihan na rin ng matandang albularyo ang kandilang kulay puti. Pagkatapos ay nagsimula ng umusal ng dasal. Paulit-ulit siyang nagdasal hanggang sa maya-maya ay nagsimula ng umihip ang hangin. Banayad ang ihip ng hangin na pumapasok sa loob ng bahay pero ramdam nila ang lamig nito. Nandyan na siya. Pinaunlakan niya ang pagtawag natin sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Mer ang ginagawa ng matanda dahil pagagalitan lang siya ng ina. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa puno ng tibig na malapit sa ilog, nakita niyang nakatayo roon ng sarangay. Nakatingin sa kanila. Maya-maya ay narinig ni Mer ang pagkausap ni Tandang Orang sa sarangay. Alam kong nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Nararamdaman kita. Naririto ang alay namin para sa iyo. Sana'y tanggapin mo kapalit ng aming kahilingan. Pagkatapos ng sinabing yon ng albularyo ay ibang lingwahe na ang ginamit nito. Hindi na naintindihan ni Mer pero muli siyang napatingin sa sarangay dahil narinig niya ang pag-angil nito. Nagalit ito sa matanda. Lagot, ginalit niyo po siya. Ano po bang sinabi niyo? Nakikita mo siya. Kapag yan nagalit,
labas na ako dyan ha. Bahala kayong dalawa. Sabi ko naman po kasi sa inyo huwag nyo nang istorbohin kasi bumalik na nga siya sa kanila. Tapos tinawag-tawag nyo pa. Ayan, lagot na galit. Muling napatingin si Mer sa sarangay dahil dinig na dinig niya ang galit na boses nito. Malaki at nakakatakot ang boses na parang kulog kung magalit. Napatago si Mer sa likod ng sofa sa kanyang kinauupuan pero nanatili siyang nakasilip. Tinawag niya ako para hilingin na ipagkaloob ko sa kanya ang kayamanan. Hindi ko na ito pwedeng ibigay sa iba dahil ikaw na ang nagmamay-ari nito. Isa talaga siyang sakim. Tuturuan ko siya ng leksyon. Nako, lagot. Ano bang nangyayari? Nay, paalisin mo na po siya. Galit na ang sarangay sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung paalisin natin siya, sino na magtataboy sa maligno? Hindi naman po kasi kailangang itaboy. Mabait naman po kasi yun. Kayong padadala sa kanya. Tinatakot lang kayo ng sarangay. Tulungan niyo akong makiusap sa kanya na pagbigyan ng ating hiling, Mer. Nakakausap mo siya. Nakikita mo siya. Sabihin mong pakinggan tayo at pagkatapos ay malaya na siyang makakaalis. Lah, Anak, kausapin mo na para matapos na ito. Natatakot na ako. ay nako Nay, ayoko po. Bahala kayo dyan. Papasok na sana si Mer sa kwarto nang bigla na lang maggalawan ng mga nakasabit na display sa buong bahay na parabang nililindol. Namatay na rin ang apoy ng kandila dahil hinipan to ng sarangay. Nagtalsika ng mga alay na inilagay nila sa ibabaw ng lamesa. Nagtumbahan din ng mga upuan sa kusina at naglaglagan ng mga kasangkapan. Yan na. Sabi ko sa inyo Ginalit nyo kasi. Sabi kong tigilan nyo na Paano na siya mapapakalman yan? Muling nagdasal ang matandang babae. Kinausap niya uli ang sarangay pero ang sagot nito ay ang pagbukas-sara ng mga pinto at bintana. Nang huminto ay bigla naman silang pinagbababato ng mga bunga ng tibig. Hinilan ni Mer ang ina at nagtago sila sa ilalim ng mesa sa kusina. Nay, sabihin mo po sa albularyo na tigilan na niya yung ginagawa niya. Ginagalit niya yung sarangay Anong ginagalit? Tinutulungan nga niya tayo na mapalis ang maligno. Hindi po, Nay. Mabait nga po yung sarangay. Galit siya sa matanda kasi may gustong kunin yung matandang yan sa kanya. Ginagamit niya tayo para sumang-ayon ng sarangay sa kagustuhan niya. Yung mga pangontra na nilagay niya, hindi yung para sa kaligtasan natin. Para yun hindi makalapit ang sarangay kasi alam niyang sasabihin ng malignong yun ang totoong pakay niya. Ayaw ng albularyo na makuha natin yung ibibigay ng sarangay. Ano bang pinagsasasabi mo, Mer? Hindi kita maintindihan. Tawagan mo ang tatay mo. Pauwin mo na siya. Sige na. Hindi po. Hindi tayo sasaktan ng sarangay. Sa sakim na albularyo lang po siya galit. Kaya kung paalisin lang po natin siya, matatapos na yung gulo. Pag umalis siya, paano na tayo? Napakamot na lang sa ulo si Mer dahil ayaw makinig ng kanyang ina. Sabay silang napalingon na makitang lumabas ang matanda. Pumunta ito sa likod bahay. Habang naglalakad ay nag-uusal ito ng dasal. Lalong lumalakas ang atungal ng sarangay dahil sumasakit ang kanyang pandinig sa ginagawa ng albularyo. Huwag ka nang magmatigas pa sa akin. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ang kapangyarihan ko? Kaya kitang ibilanggo at hindi ka na makakalaya pa. Ano? Magmamatigas ka pa ba? Umihip ng malakas ang hangin at naglaglaga ng mga bunga at ilang dahon ng mga tibig. Napasilip si Mer sa bintana ng kusina. Nakita niyang pinupukol ng mga bunga ng tibig ang matanda. Napakatigas ng ulo mong matanda ka. Ako'y nagagawa mo pang takutin. Kung hindi ka titigil, isasama na kita sa mundo namin at doon ay gagawin kang alipin. Naku po, huwag mong gagawin yan. Di ba nga sabi mo, mamamatay mga mortal sa kaharian ninyo? Napatakbong palabas ng bahay si Mer para kausapin ang bantay ng kayamanan. Huwag ka na magalit, please. Kakausapin ko siya.
Buti pa nga at kausapin mo siya bago ko tuluyang ikulong ang malignong yan sa malalim na hukay. Ay nako, mali po. Ikaw ang kakausapin ko. Tigilan nyo na po kasi ang ginagawa nyo. Huwag nyo na siyang pilitin sa kagustuhan nyo. Kung hindi kayo titigil, dadalhin niya kayo sa kanila at gagawin kayo alipin doon hanggang mamatay kayo. Tiwala ka naman. Nagpapadala ka sa takot. Hindi po. Kayo lang po yung inaalala ko. Kapag sinabi niya, tsak gagawin niya. Alam ko namang hindi mo siya itinataboy eh. Pinipilit mong kunin sa kanya yung binabantayan niyang kayamanan dito. Kaya ayaw niyong tumigil. Ang hindi para sa inyo ay hindi magiging sa inyo. Sa kanya yun eh. Bakit po ba kayo nagiging silaw sa kayamanan? Natigilan ng matanda sa mga sinabi ni Mer. Laglag ang balikat nito at biglang lumungkot ang muka. Nakakausap nga kayong dalawa. Kanina ko pa nga po sinasabi sa inyo eh. Bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin? Kung ganon, sabihin mo sa kanya na ibigay na lang niya kasi nang hindi na kami naglalabang dalawa. Ay iba. Pinipilit pa rin talaga. Alam mo na, di ba? Ipinakita niya sa iyo ang kayamanan. Bakit hindi mo hingin? Ibibigay niya yun sa iyo, Mer. Lah, aanhin ko naman po yun. Saan ko naman dadalhin? Saka, nakakatakot kasi may kapalit yun. Kung saan niyang ibinigay, walang kasamang sumpa yun. Kaya hingin mo. Ayaw mo bang yumaman? Ay nako, nakakatakot ka po. Mas nakakatakot ka kaysa sa sarangay. Kung gusto niyong makuha, sumama ka po sa kanya. Tsak mas madami dun sa kanila. Pagkasabi noon ay marahang itinulak ni Mer ang matanda palapit sa sarangay. Oh, eto. Gusto na raw sumama sa'yo. Pagbigyan mo na, kaibigan. Ayaw tumino eh. Nagpapakasakin pa rin. Kunin mo na. Payag na ako. Anong pinagsasasabi mo? Bago pa makasagot si Mer ay napasigaw na siya dahil sa paghampas sa kanya ng ina. Hoy, ano ba pinagsasabi mong bata ka? Ibibigay mo sa maligno yung albularyo? Nasisiraan ka ba? Ay nay, nagjo-joke lang po ako. Hindi magandang joke yan. Paano kung tutuhanin niya? Anong sasabihin mo sa pamilya ni Tandang Orang? E di, natalo po siya ng maligno. Ay sira ulo ka talagang bata ka. Tinuruan ba kitang maging ganyan? Basta po, tigilin nyo na kasi yung sarangay para wala nang gulo. Paano tayo makakatiyak na hindi na niya tayo guguluhin? Na hindi ka na niya gagambalain? Baka mamaya isama ka na niya. Paano namin malalaman yon? Paano ka mababawi? Sinagot ng sarangay ang mga tanong ng ina ni Mer. Aniya, mag-alay sila sa puno ng tibig. Pagkatapos ng pag-aalay ay aalis na ang sarangay at hindi na manggugulo. Sa oras na mamatay ang puno na pinag-alayan, ay katibayan yon na hindi na siya magbabalik. Nang sabihin yun ni Mer, biglang nataranta ang matandang albularyo. Hindi! Huwag kayong makipagkasundo ng ganyan sa kanya! Hindi niyo alam ang inyong ginagawa! Alam po namin, wag na po kayong makialam. Pinapalala nyo lang yung sitwasyon eh. Dali-daling pumasok ng bahay ang ina ni Mer at pinagpupulot ang mga nagtalsikang mga alay. Inilagay niya yun sa tabi ng puno ng tibig. Nakikiusap ako sa rangay. Sana tanggapin mo na ang alay naming ito. Huwag ka na sanang magpapakita sa anak ko, ha? O kahit na sino sa amin. Huwag mong kunin ang mga anak ko, pakiusap ko. Sana tanggapin mo itong alay namin sa iyo. Nang matapos makipag-usap ni Aling Celia sa sarangay, biglang humangin. Pinasayaw nito ang mga dahon ng puno hanggang marahang naglaglagan ng ilan sa lupa. Kalmado na rin ang pagbagsak ng bunga ng tibig. Hindi na siya galit, anak. Nasa na siya? Umalis na po siya, Nay. Hindi matanggap ni Tandang Orang ang mga nangyari. Galit na galit siya kay Mer at sa ina nito. Ito lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Sa oras na balikan kayo ng malignong yon, wala na akong magagawa pa.
nakikipagkasundo kayo nang hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Matagal na ako sa ganitong gawain, kaya alam kong babalik siya. Hindi marunong tumupad sa pangako ang mga maligno. Tandaan nyo yan! Opo, tama na po, Tandang Orang. Mabuti po naawa pa sa inyo yung sarangay Hanggang ngayon, naninindigan ka pa rin na malinis yung trabaho nyo, no? Ginagamit mo yung pagiging albularyo nyo para makipagkasundo sa iyo yung mga elemento. Dahil lang sa sarili mong kapakanan. Alam nyo, magbagong buhay na po kayo. Matanda na po kayo Dapat may pinagkatanda na po kayo. Huwag na po kayo nang lalamang ng kapwa nyo. Nagngingit-ngit sa galit ang matanda nang iwan sila nito. Pagkaalis nito ay saka naman nag-usap ang mag-ina habang pinagtutulungan ng paglilinis sa mga kalat sa bahay. Sabihin mo nga sa akin, Mer, kailan pa nagpapakita sa iyo yung sarangay? Saka, ano ba talaga ang pakay niya? Kasi po, Nay, totoo pong ang sarangay ay nagbabantay ng kayamanan. Tapos, naghahanap siya ng mapagbibigyan ng may mabuting puso. Kapag naibigay niya na yon, makakabalik na siya sa kanila. Talagang gusto lang ni Tandang Orang na makuha lang yung kayamanan na yon? Opo. Kaya nga nagagalit yung sarangay sa kanya Sabi mo nakaalis na yung sarangay. Ibig sabihin may napagbigyan na siya ng kayamanan niya. Sino? Nasaan na? Nay, ang totoo po niyan, iniwan niya lang yun. Ha? Iniwan? Saan? Ibinaon po niya sa ilalim ng bahay natin para hindi makuha ng mga taong sakim. Humingi po siya ng permiso sa akin kaya nakabalik na siya sa kanila kasi tapos na yung tungkulin niya. Ay, ganun pala. Hindi na nakita ni Tandang Orang yung kayamanan na yon. Opo, kasi sabi ng maligno, hindi makikita ng taong sakim yung kayamanan. Mabuti naman. Kasi kapag may mga taong may kakayahan na makita yon, delikado pala yung bahay natin. Baka lagi tayong pasukin ng mga magnanakaw o kaya bilhin ng bahay natin para lang mag-treasure hunt sila dito. Ay nako, teka, saan pala niya inilagay yung kayamanan? Nakikita mo ba? Opo, Nay. Nandiyan po sa may kinatatayuan nyo. Ha? Dito? Dito mismo? Bakit po? Gusto niyo bang kunin? Hindi Kamamaya kapalit niya na buhay ko. Hayaan mo nang nakabaon yan dyan sa lupa. Sige, okay po. Pagkasabi noon ay bubulong-bulong naman si Mer sa sarili. Akala ko gusto niya Ibibigay ko naman sana. Kaso, ayaw daw naman pala. Ano ka may sinasabi ka, Mer? Ay, wala po, Nay. Kako, ilang araw akong absent, baka awol na ako. Mula noon, kapag may bumibisita sa kanila ng mga kaibigan o kamag-anak na may third eye or sixth sense, ilan sa mga kanila ay nakikita ang kayamanang nakabaon sa ilalim ng bahay. May nagsasabi rin sa kanila na subukang hukayin yon dahil baka talagang ipinagkaloob yun sa kanila. Pero dahil sa takot ng ina ni Mer na baka balikan sila ng sarangay, hindi niya pinakikialaman ang kayamanan nito. Kagaya ng sinabi ng maligno, tuluyan ngang namatay ang puno ng tibig na kanilang pinag-alayan. Pero hindi pa rin nila inaalis ang punong yon kahit wala na itong dahon at tuyot na ang katawan. Yun ang kakaibang puno sa lahat ng puno sa tabi ng ilog. Nagiging pansinin yun ng mga bisita dahil may ibang nagsasabi na namatay man daw yun sa paningin ng tao ang punong yon, buhay na buhay pa rin ang presensya nito. Ilang taon na ang nakalipas at nagkapamilya na si Mer. Hindi na sila pinabukod ng kanyang mga magulang dahil wala na rin silang kasama sa bahay. Sa ibang bansa na nagtatrabaho si Erwin habang si Russell naman ay sa Maynila. Madalang itong umuwi dahil sa hindi gaanong makapag-leave sa trabaho. 10 taon na ang kanyang anak at nakakahiligan din itong tumambay sa patay na puno ng tibig. Palaging naroon ang bata para maglaro na parang may nakikipaglaro sa kanya. Jeje, apo, pumarinig ka nga. Sabi ko sa iyo huwag kang maglalagir yan. Paano na lang kapag hindi kita napansin at nadulas ka sa ilog?
Halika rito! Pumasok ka dito sa bahay! Pagkagaling mo sa eskwela diyan ka na dumidiretso. Ano bang meron dyan? Gulat na gulat si Aling Celia nang sumagot ng kanyang apo na may kalaro siya doon na mabait na kakaibang tao. Malaki ito at may sungay. Biglang nagtayuan dahil sa kilabot ang balahibo ng matanda. Nako, huwag kang makikipaglaro sa kanya, apo. Hindi mo kilala ang taong yan. Baka mamaya kunin ka niya. Tapos hindi ka na ibalik sa amin. Sumagot naman ng bata na hindi raw dapat katakutan ng nilalang na yon dahil kaibigan din daw siya ng kanyang amang si Mer. Nang umuwi na si Mer galing sa trabaho, kaagad na sumalubong ang anak at ikinuwento ang tungkol sa kaibigan nitong Sarangay. Napadungaw naman si Mer sa bintana sa kusina para tingnan ang puno ng tibig. Napangiti siya nang makita ang kaibigang Sarangay na nakasandal sa patay na puno. Napatingin din si Mer sa sanga ng punong yon. Unti-unti na itong nagkakadahon. Bumalik ka, kaibigan. Anong sa atin? Ngumiti ng malapad ang Sarangay at kumaway pa ito sa kanya habang sinasabi na naaaliw lang daw siya kay Jeje. Hindi na raw kayamanan ang gusto niyang bantayan kung di ang bata dahil alam niyang hindi magiging maganda ang buhay na tatahakin nito. Imbis na matakot, lalong napanatag si Mer nang marinig yon. Sa kang tunay na kaibigan, hindi ka nang iiwan. Salamat. Siya nga pala, palagi kang welcome sa bahay namin, ha? Pumasok ka anumang oras na gustuhin mo. May mga oras na nahahapyawan ang tingin ng kanilang kapitbahay ang Sarangay na nasa loob ng kanilang bahay. Minsan naman ay nasa bakura. Minsan may nagsasabi sa kanila na ipabless na ang bahay dahil may tumitirang nakakatakot na nilalang. Nginingitian lang ni Mer ang sinasabi ng mga tao. Higit kanino man, siya ang tunay na nakakaalam kung gaano kabuti ang bantay nilang Sarangay. Minsan, dahil naniniwala si Aling Celia sa mga kapitbahay, nagsisiga siya ng mga tuyong dahon sa bakuran pati sa likod bahay bilang pagtataboy sa maligno. Nay, tigilan niyo na po yung pagsisiga. Pumapasok dito sa loob ng bahay ang sakit sa mata. Ayos lang yan. Iwas lamok din naman. Maya-maya wala na rin ito. Ay nako, sabi ko naman kasi sa inyo huwag ka makikipagmaritesan sa labas. Kung ano-ano tuloy yung ginagawa niyo. Ay, Mer, baka natatandaan mo ang nangyari dati. Ayoko nang maulit yon. Masyado na akong matanda, ano? Kapag talagang bumalik ang Sarangay na yon, ikaw ang ibibigay ko sa kanya. Huwag lang niyang isasama yung apo ko. Ganon? Oo, ganon. Ako kaya ang anak mo. Ano naman, matanda ka na. Basta si Jeje, hindi siya pwedeng malapitan na kahit na anong maligno o engkanto. Nako, baka ikaw ang iaalay ko talaga. Nakikita mo ba yung puno ng tibig? Nakakadahon na, oh. Ipaputol na kaya natin yan. Hindi ipaputol niyo po para magalit yung bantay nun tapos kapalit yung braso niyo. Ay, sira ulo ko talagang bata ka. Ako ba'y tinatakot mo? Hoy, hindi ako matatakot dahil dati na akong takot. Talaga ba? Sandali po at kakausapin ko yung Sarangay. Sasabihin ko, sasama ka na sa kanya. Ibibigay naman po kita. Sa inis ng kanyang ina sa mga pagbibiro niya, hinabol-habol siya nito ng walis tingting. Tawa ng tawa si Jeje habang nakaupo sa sala katabi ang kaibigan nilang Sarangay. Wakas!